At sabi ko nga, pinatawad ko na siya, pero ang hirap magpaka-plastic. Yes, sabi ni Malaysia, Boss Bangag, Boss BBM. Yeah, si Boss B yon, si Bangag. Actually, tingnan natin ito. Aha, nakita ko yung babaeng yon nung nagsisimula pa lang siya. Alright? Kasi nga, Bangag supporter ako, di ba, dati. So, may mga lumalabas, alright, tulad nito, ito yung picture niya dati. Talagang pangit talaga siya, as in kapangit-pangitan. Tapos nagpatangos ng ilong nung naging Bangag supporter na. O ng mga binabayaran na ng Bangag. So, ang kwento kasi niyan, Boss Bongit. Okay? So, sabi ko, patay na, wala nang kalaban-laban, paano pa niya ipagtatanggol yung sarili niya, di ba? Pero bigyan ko lang kayo ng background, okay? Nung time na Bangag supporter pa ako, may mga nagme-message na, Miss Marlica, merong nag-idolize sa'yo, na ginagaya ka, ganyan-ganyan. Pati salamin ko, ginagaya niya. Pati, di ba, yung tawag niya, ang ngayon ko lang nga nalaman, nung napatay na siya, na ang tawag pala niya sa kanyang mga nanonood sa kanya, yung mga nauuto niya, nabubudol niya, ay mga minamahal. Di ba, ang tawag ko sa inyo, hello, mga palangga. So, ngayon ko lang nakita, kasi hindi ko naman siya pinapanood, na ginagaya, may mga nagsisend sa akin, pati salamin and everything. Wala namang problema yan eh. Nagayahin ka or what, di ba? Nakakatuwa nga kung talagang ginagaya ka dahil naaliw sa'yo or what, you know. Ngayon, yes, basura talaga. So, ang simula niyan, kasi for sure, hindi nyo siya kilala. Okay, ngayon lang natin siya pinag-usapan dito. Pero nung nagsisimula pa lang yan, I think bago mag-eleksyon, nagpapapansin yan sa akin. Pinromote ko pa yan eh. Okay, pinromote ko pa yan sa vlog ko. Ay, follow nyo itong batang ito, kasi nga, bata pa. So, ang nakita ko doon sa vlog, dahil nga may mga nagsisend sa akin ng mga palangga ko, na itong babaeng ito, bata pa, ganyan-ganyan, ina-idolize ka, BBM din, ganyan-ganyan-ganyan. So, una ko nakita sa kanya, nasa probinsya siya, na umaakyat sa puno, na parang probinsya. So, ako kasi, alam niyo ako, mahilig ako manood ng mga video, mga vlog na yung mga nangingisda, yung mga taong bundok o mga nasa probinsya. Kasi nga, na-experience ko yun. So parang nakaka-relate ako, okay, okay ito umaakyat-akyat sa puno, parang nakakaaliw. Okay, pero before that, may mga nagsasabi sa akin, shout out kay Honey Bunch. Okay, siya kasi yung nagpakilala sa akin dyan. Shout out sa'yo, kababayan ko yan sa Palangga. Sabi niya, ito, Palangga, ganyan, ganyan, ganyan. So, pinromote ko siya sa YouTube channel ko. Nagka-following, ganyan, ganyan. At panahon pa yun ng mga bangag, ganyan, ganyan. So, magkakampi kami dahil bangag di ba? Pero kahit na magkakampi kami, hindi ko siya pinapanood. Hanggang sa nalaman ko na nga lang na pati lahat ng mga sinasabi ko, ginagaya niya na may expose din daw siya, pero nangangasinungalingan. So, nung namatay lang siya, nung na-jutukan sa Julo, doon ko lang nalaman na grabe yung pinagsasabi kay Inday Sara. Right? Grabe, imagine nyo Okay, eto lang, dapat, hindi ko na sana pag-usapan kasi patay na. Pero hindi kailangan natin pag-usapan. Right? Ang gaba, diligid magsaba. Imagine mo nagpakalat. Hindi natin ipi-play yung toxic niyang video. Okay? Kasi nga, bayad ito ni Marcos Jr. Walang pera ito. Talagang mahirap ang buhay sa probinsya. Alright? Dati may mga group chat kami dyan eh. Dati, yung mga ensimada, nung nasa bangag pa ako. Ganyan. Tinutulungan ko yung mga yan para magka-following. Dahil, mamarlikan, chuchu-chuchu, alpot-alpot, yung mga ganyan. Alam mo naman tayo, syempre, ano ba naman yung matulungan mo yung kapwa mo. Kaya lang, nung napanood ko yung sinasabi pala niya kay PRRD, yes, Heidi Karma is a bitch. Totoo yan. Ang sinasabi niya kay PRRD na ang tatay niyong karton, grabe. 'Di ba? Tapos ilalagay daw si PRRD sa garapon, ganyan-ganyan.
Then, yung gawa-gawa niyang kwento na si Inday Sara pumunta sa, na eto lang yung sa akin ha, may narinig, ito yung bali-balita. Ano sabi niya? Ito yung chismis, mga minamahal. Tinagalog niya lang yung mga palangga. Talagang gaya-gaya. So anyway, patay na siya and I believe deserve niya kung ano man yung nangyayari sa kanya. I think binabawi ko na yung pagpapatawad. Kasi ang hirap patawarin ng taong hindi niya deserve yung patawad kahit patay na siya. At least, maging hudyat sa mga trolls ni Bangag na gumagawa ng kwento. Gagawa ng kwento si Inday sa, ano ba yung mga ginawa niyang kwento? Baka hindi ko pa napad, nagpalaglag daw sa ganyan-ganyan. Bakit di mo tanungin si Sandro Marcos kung sino ang ginutusan niyang magpalaglag? Okay? Alam nyo, yung mga bangag, alam mo itong babaeng itong namatay, ginamit yan ng Marcos administration para itapat nila sa akin sa mga expose ko. Alam ko yan, okay? Binabayaran yan sila, mga palangga, nitong boss B nila. Kung sino man yung boss B na yan, boss Bangag. Alright? Kasi nga walang pera yan. Okay? Walang pera. Nakita ko nga yung mga ensimada doon, di nga pinapakain yan doon, di ba? Doon sa, anong tawag dyan? Sa headquarters nung during the campaign. Kaya nga, nasasaktan ako para sa kanila eh. Masama ang loob ko sa mga bangag. Sabi ko, ano ba to? Kawawa naman to mga vloggers, hindi nila pinapakain, ganyan. So, grabe yung kasinungalingan. Hindi lang lahat tinitira, pati mga vloggers. Ako, okay, for the first time, okay, ngayon ko lang siya pinatulan kasi kailangan nating malaman. Hindi ko lahat, distraction kasi siya. Siya ay itinalaga ng mga bangag, binabayaran ng bangag na yan, whoever that, yung boss B na yan, boss bangag, na nagbabayad sa kanila kasi allegedly may lumabas na text messages na nag-aaway sila sa 2.5 million. Alam mo, although syempre hindi natin alam kung totoo ba yung screenshot na yon kasi pwede rin gawin yon, but granting, okay, na totoo yung na yon, screenshot na yon, ang sabi, 2 million lang yung binigay. Yung party mo yung party mo na kay Boss B pa. Boss Bangag, Boss Bongbong, Boss Bonget, okay, wala sa akin, o Boss whoever. Okay? Sabi niya, talaga ba? Kausap ko na lang si boss. Sa inyo daw inabot. Kinupal niyo ba ako? Sabi nitong namatay, kung may parte ka sa 2M, di 5 na maghahati doon. Pang-4 lang na tao yun. Okay? Tig 250K. Okay? Tig 250K. Actually, mali. Kasi kung 2 million, tapos pang-4 na tao, tig 250K, mali ang computation. Di ba dapat tig 500K? Right? Talaga bang 2M lang? Sabi nung nagtatanong, 2.5 ang binigay, wag nyo akong galitin. Bahala ka nga, sabi nung namatay. Maliit lang ang kalookan, ako pa kukupalin nyo. So, hindi natin alam kung totoo yun. Alright? Hindi natin alam kung totoo yung conversation na yun. Pero, eto lang, ilalatag ko lang sa inyo ang mga kasinungalingan yan patungkol sa akin. May mga sinisend sa akin noon na hindi ko lang pinapansin kasi bakit ko naman i-dignify yung kanyang mga kasinungalingan. Nagpakalat yan, ginamit pa yung picture ng anak ko. Right? Baby pa yung anak ko, kinuha nila. Hindi ko na siya friend sa Facebook doon eh. Kasi ang mga friends ko yung mga undersecretary ni Bangag, so ninanakaw nila yung picture ko. Okay, meron silang ginamit na picture ng anak ko na gumawa sila ng kwento. Baby pa, Diyos ko po. Baby ba na yung anak ko daw, anak ko sa, anak ko sa kung sino-sinong gumawa ng kwento, magaling gumawa ng, ng kasinungalingan. Kaya, may nag-post, hindi siya dapat i-consider na political blogger. Kasi if you talk about political blogger, you talk about politics, may alam ka kahit papaano. You do your research, nagsasite ka ng mga batas kahit papaano na hindi mo naman kailangan magpaka-abogado, pero yung konteksto mo, it's about politika, at para talaga sa katotohanan at para sa bayan, ganyan-ganyan. So anyway, number 1 na pinakalat nito, sa akin, ginamit yung picture ng anak ko na ito,
tinanong ko ngayon, nag-send sa akin kanina, sabi ko, anong sinasabi? Kasi ayoko naman na panoorin. Basta ang sabi, yung anak niyo daw po, anak sa kung sinong, gumawa ng invento. Okay, sinong lalaki. Basta gumawa. Tapos mayroon pa pala siya pinakalat, kanina ko lang nalaman. May pinakalat siyang kasinungalingan na ako daw ay nung umuwi sa Pilipinas ay nakipagtsoktsakan sa, sa vlogger. May mga ganon, na DDS vlogger, nakipagtsoktsakan. Tapos ang tema ng kanyang vlog, eto, mga minamahal, expose si Maharlika, ganyan-ganyan. Okay, fine. So, yung tungkol sa anak ko sa kung saan-saan, dahil yung nakipagtsoktsakan sa vlogger, kanina ko lang nalaman. Alright? May nagsisend sa akin, ito tinitira ka niyan. Okay, hindi natin kailangan i-play. Okay? Kasi talagang sinungaling eh. Then, ang ginawa niyan sa akin, nung kasagsagan kasi ito ng expose ko, ito yung ginamit ni Lisa Tanas para pangontra sa expose ko. Sinasabi din niya, hello mga minamahal, may expose tayo ngayon. Gumagawa ng kwento na si Maharlika ay may asawang itim at pinatay niya sa Amerika at siya ay kumuha ng insurance. Okay? May mga naniniwalang tanga. Sabi ko nga, hindi ko rin pinansin yon. Ngayon na natin pag-uusapan yon. Kasi, deserve niyang mamatay, sabi ng mga nagko-comment. Mga palangga, okay? Kung may pinatay ang isang, lalo sa Amerika, imagine nyo yung kasinungalingan. Di ba, may pinatay ang isang tao, pinatay daw yung asawa, tapos nakakubra ng insurance, tapos nakakalaya pa, nag-enjoy pa, in and out sa bansa. So yun, it's the same pattern. Utos siya ni Bangag, ng Bangag administration. Ginamit talaga yan. Okay, ginamit. Kaya natatawa na lang ako, may friends nga ako, natawa na lang sila. Kaya hindi ko sila pinansin, kasi hindi naman ako naapekto, dahil alam ko kasinungalingan. So yan yung mga kasinungalingan na ginawa pa nilang series yon. Ginawa pa nilang series yon, mga kababayan, yung mga kasinungalingan, may mga dokumento pa kunwari, nadukot nila sa hospital. So kayo, kahit high school graduate kayo, lalo na pag nasa Amerika, kasi siguro sa Pilipinas, pag pumatay ka at may kaalyado kang katulad di Bangag, baka hindi ka makukulong. Sa Amerika, pag gumurgor ka ng tao, tapos magki-claim ka sa insurance, bakit ang Bangag, yung kanilang mga trolls, may alam sila na kasinungalingan, pero bakit yung insurance, dapat nakulong na. Diba? Nakulong na ako kung katotohanan. So, kaya dinedma ko yun. Alright? So, yun yung mga kasinungalingan, mga ginawa ng kwento para sirain ni Lisa Tanas ni Bangag yung momentum ng expose ko laban sa pagnanakaw nila na ngayon nakikita nyo na. Flood control, di ba? Yung bundle-bundle na pera sa Forbes Park, in-expose ko yan sa inyo, sa Bureau of Customs, lahat. Alam nyo na yan, hindi ko na ipapaliwanag yan. Another pinakalat na kwento dyan sa akin, sayang hindi ko na-prepare yung picture, payatan pa ako noon, no? 2009 picture ko, nasa Newport Beach ako, naka-black ako noon, na syempre payat-payatan talagang sobrang kasal yun eh. Nasa cruise ako sa Newport, okay? Kasal ng friend ko. Ginawa nila ng kwento yun daw yung suot ko, no, nagpokpok ako sa Cubao. So yung mga ganon, alright? So yung ganon yung mga kwento nila na katang-isip na hindi ka patol-patol, alright? So, hindi ko siya pinansin, hindi ko siya binigyan ng limelight. Okay, since patay na siya, bigyan natin siya ng limelight ngayon. Hanggang sa marinig ko, the same pattern ng kasinungalingan na si Inday, si Inday Sara, ganyan-ganyan. Alam mo, okay lang naman magmura kasi ako minumura ko rin si Bangag. Pero kung walang basis, o gumawa ka lang ng kasinungalingan, nagpalaglag si ganito, pumatay ng wala talagang, hindi naman kayo bobo para maniwala, di ba? Then, kotsain si PRRD na karton, ganyan-ganyan, at ilalagay sa garapon. Kaya siya nga unang na ilagay sa kahon. Alright? Ngayon, mga kababayan, mga paid vloggers talaga sila kasi wala silang pera. Nakita ko sila. Mukha silang kawawa doon. Yung mga ensimada, nakita ko yan sila doon sa headquarters. Kaya nga ako nag-alsa nun eh. Ang sabi ko, ano ba naman to? Nung pumunta ko, bakit yung mga vloggers kawawa naman, hindi
yun ang hindi man lang bigyan ng pagkain. Kung nakafollow kayo sa akin, yun ang maunang sentimiento ko kay Bangag. Kaso lang, nung nanalo si Bangag, ayun, binusog sila. Okay? Binayaran sila. Saan kukuha ang pera yun? Meron pa daw yan sila, mga group tour. Okay? Group tour. Saan kukuha ang pera yan, mga yan? Okay, yung iba doon, Diyos ko, iilan lang naman na nanonood. Paano makakuha ng pera sa papangit pa nila? Diba? Nakita mo naman siya, pangit. So, nung nagkapera, nagpatangos ng ilong, wala naman tayong problema sa pagpapatangos ng ilong. Pero sobra yun, no? Nakikita mo sa comment ng tao, galit na galit. Kumbaga, majority ng tao pinagtatawanan siya, di ba? Parang yung kamatayan niya, ang dami talagang nag-rejoice. Okay? So, sabi ko kahapon, pinatawad ko na sa kasi patay na siya eh. Pero sana maging lesson ito sa mga paid trolls ng mga bangag. Okay? Kasi pera ng taong bayan yung binabayad sa kanila. So, dun sa report, kanina, I think, pakinggan lang muna natin yung report. I don't know kung napanood nyo. Ang report ito, pakinggan natin. Okay. Gary De Leon, Gary, ano pa ang mga nakalap mong impormasyon sa kasong ito? Cheryl, patayang political vlogger na si Mima Alicia at kritikal naman sa tama ng bala, live-in partner nito matapos pagpaparilin ng riding in tandem sa harap ng kanilang bahay sa Caloocan. Nakaandusay sa kalsada at wala ng buhay ang babaeng ito nang madatnan ng mga otoridad sa barangay 171, Caloocan. Nakahandusay, oh, grabe, oh. Hindi danas niya, oh. Diba? Nakahandusay daw. City. Pinagbabaril umano ng riding in tandem ang babae na kinilalang si Mima Alicia, isang political vlogger. Agaw buhay naman ang kalibin niyang si alias Nelboy na tinamaan din ng bala. Nakausap pa siya ng mga barangay tanod habang dinadala sa ospital. Nasaan po kayo? Yung partner. Para maubusan ako ng hininga. Sige lang. Ubusan-busan naman yun. Base sa investigasyon, pasado alas 3 ng madaling araw kanina nang magparada ng kotse sa harap ng bahay nila si Alicia. Bumabas si Nelboy para buksan ang gate. Doon na biglang sumulpot ang riding in tandem at malapit ang binaril si Alicia na nasa driver's seat. Habang nakaparada ang sasakyan ni Mima Alicia sa lugar na ito para magparada ng sasakyan ng kanyang live-in partner, dinaanan sila ng riding in tandem at pinagbabaril. Sinubukan pa ni Alicia na tumakas at tumakbo pero muli itong binaril ng riding in tandem. Dead on the spot si Mima Alicia matapos tamaan ng bala sa ulo at katawan. Inabutan ng mga residente si Nelboy na nakaupo sa harap ng gate ng bahay. Duguan sa tama ng bala at humihingi na sa klolo habang itinatakbo si Nelboy sa ospital. Tinanong rin ito ng mga tanod ng barangay kung may banta sa kanilang buhay. Kailan mo ba yung suspect, Nel? Hindi po. Ano yan? Sa negosyo? Hindi ko po alam. Sundan kayo dito. Nandyan po sila nakabang eh. Ayon sa may-ari ng inuupahan nilang bahay, bagong lipat lamang daw sa Caloocan sina Alicia at live-in partner nito na si Nelboy. Mga 1.5 months po, sir. Sila, ano po kilala sa inyo, sir? Nagbayan silang motor, sir. Kasi yung lalaki, sir, ang kausap ko dyan. Wala raw nakakakilala sa dalawa at sa pagiging political vlogger ni Alicia, madalas mag-post si Alicia ng content na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Bumuo sa pakikiramay mula sa mga kapwa pro-BBM page at vloggers. Ilang oras matapos ang pamamaril, dumating ang dalawang lalaki at pilit pinagbubuksan ang bahay ng mga biktima. Nagpakilala silang kamag-anak ng mga biktima at kukuha raw ng gamit ni Nelboy at pera na gagamitin sa ospital ng biktima. Galing po kami ng presinto, nagpirma-pirma po siya doon, binigay po yung... Kaya mo na yan, wala nang kwenta yung balita na yun. Okay? Alright. So, mukhang ako sa nakikita ko, kasi may lumalabas nga, nag-onsehan sila sa pera. Mukhang galit na galit yung gumorgor kasi target ulo eh. Or it's either, kasi pwedeng, di ba ang sabi, bumuko daw sila ng task force. Imagine nyo, gaano ka-special, pero yung mga pinapatay ng mga inosente nating mga kababayan, na mga riders na hindi at large pa yung mga gumurgor, walang task force. Ang aabangan natin dito, paano ito, ano ang flow ng investigation? Kasi yung mga bangag trolls, kasi kailangan kaya dapat natin pag-usapan, yung mga bangag trolls, ang narrative na pinapakalat na inuutos sa kanila ngayon ng gobyerno, i-connect kay Inday Sara. Kaya tingnan nyo, pansinin nyo, magta-task force.
Sino siya? Okay? Mag-create daw ng task force, mga kababayan. So, sino ano ang gagawin nila? Ititwist ba nila? Dahil ang sinasabi, huling, nung bago daw siya gurgur, ay may mga posting siya laban kay Inday Sara. Mga julul.